laban ni Gold sa Stage 200, nabigla siya sa di mahulaang paggalaw ng mga sandata ng kalaban niya. Hindi ko masusundan lahat! Asal! Anong gagawin ko? Master, gumagamit ba ng nen yung kalaban? Oo, isang uri yan ng Hatsu. Ibinubuhos niya ang aura niya sa mga turumpo. Yung aura niyang yun ang nagbibigay sa mga turumpo ng kakaibang bilis at puwersa na hindi magiging posible sa karaniwang paggamit nito. Konting aura lang ang kinakailangan para makakontrol ng maliit na bagay. Mas malaki ang bagay na gusto mong kontrolin, mas maraming aura ang kailangan. At bukod doon, kung mapapansin mo, hindi lang pangkaraniwang nen ang ginagamit ni Guido sa mga turumpo niya. Hindi magiging ganyang kalakas na sandata ang mga turumpo kung simpleng aura lang ang ginagamit niya sa pagpapagalaw sa mga ito. Ang ganyang level ng kontrol ay nagiging posible lamang dahil may malalim na ugnayan si Guido sa mga turumpo niya. Mas epektibo ang pagresponde ng isang kasangkapan sa nen kung matagal na panahon ng nilaan sa paggamit nito. Hindi sila masundan ng mga mata ko sa bilis. Pero kung yan ang nagpapagalaw sa kanila, dapat maramdaman ko sila. Mas nakikita ko nga sila kapag ganito. Nawawala ang ten ko! Wala magawa si Fighter Code kundi sa mga nakalakas na rin! Si Fighter Zero na ang score! Hindi maganda ito para kay Fighter Gone! Hindi pwede! Kapag binaling ko ang konsentrasyon ko sa mga trumpo, bumababa naman ang bisa ng 10 aura ko! Paano na to? May isang nahulog sa labas ng ring? Pero bakit yun hindi ako pinupuntirya? Okay ka lang? Kaya mo pa bang lumaban? Huwag niyo ako storbohin! Kita niyo nag-iisip ako eh! Kapag hindi ka nakabalik sa ring sa bilang na 10, talo ka na! 1! Ngayon ko lang napansin, hindi ako nakakaramdam ng kahit konting negatibong nen sa trumpong ito. Yung iba kaya? Patuloy lang silang umiikot at nagbabanggaan. Wala nagbago sa kilos nila. Teka, maaari kayang hindi naman talaga akong pinupuntirya nila? 4! Kuya, bakit sa labas kayo ng ring nagre-referee? Baliw ka ba? Kapag sa ring ako tumayo, matatamaan din ako ng mga yan! 5! Sabi ko na eh. Tulad nung sa larong sumo tops, wala silang direksyon. Imposible makasunod sa mga komplikadong tagubilin ng mga hindi buhay na bagay. Simple lang ang kaya ni Guidong ipagawa sa kanila. Ang banggay na namang nasa paligid nila. Iikot sila ng iikot at patatalsikin nila ang lahat ng bagay na nakaharang sa landas nila. 7! Kung ganun pala, hindi ko na kailangan alalahanin yung mga trumpo niya. Pababayaan ko yun. Si Guido patutupain ko. Makakapasama ng sikreto ng mga turbo ko, pero hindi ko pa rin makakatama sa akin! Ayan na! Ang Streto 55 na dito na kombinasyon ng Streto 50! Ang Tornado! Nagustuhan mo ba? Pag ganito ako, hindi ako magtatago ng pinsala habang ang mga dancing caps ko ang bahala sa opensa. Ang galing, hindi ba? Kahit makulang sa style, epektibo naman sa pagkuha ng puntos. May ilang paraan ako nakikita para matalo si Guido. Tuloy-tuloy lang nalabanan siya hanggang bumaba ang ten niya dahil sa pagkapagod. O gumamit ng Hatsu na makakabuwag sa depensa niya. Alin man sa dalawang paraan na yun ang piliin, nangangailangan ito ng malakas na aura. Pero hindi pa marunong si Gon ng Ren. Ang teknik na kailangan para magpalabas ng pinalakas na aura.
Upang matutunan kung paano magpalago ng aura ng mabilisan at palabasin to bilang mabisang paraan ng pag-atake, kailangan mo ng walang patid na training at kasama na rin ang pag-iipon ng napakaraming karanasan sa pakikipaglaban. Mga 5 taon pa bago niya matapat ang sigido. Tiyak na nagiging malinaw na kayo ng agwat sa kakailan niya. Anong pwede kong gawin? Anong magagawa ko para mapahaba pa ang laban na to? Isang point na lang at matatapos na. Pero gusto ko pang lumaban. Anong kaya kong gawin sa ngayon? Ang natitira na lang. Gone! Pinakawalan niya ang tenya. Masyado mapanganib yan. Pero hindi bastang pagdiskarga ang ginawa niya. Yan ang Zetsu. Ang teknik para itago ang presensya mo. Nawawala din ang aura mo dahil sarado ang microfiles ng katawan. Kahit ang natural na orang nilalabas ang katawan, naglalaho dahil dito. Ibig sabihin, wala siyang proteksyon laban sa Nen. Hindi ko pa tinuturo sa kanyang Zetsu. Posible kayang natutunan niya ito noon pa. Kung ganun malamang, hindi niya alam na Zetsu ito. Katulad ng isang mabangis na hayop sa gubat na nanunugis ang bibiktimahin. Natutunan niya ito na mag-isa. Hindi ka panipaniwala ang kakayahan ng batang ito. Pero anong balak niyang gawin sa sitwasyon ko? Sira ka talaga! Kapag tinamaan ka ng nenatak na walang proteksyon, madudurog ang katawan mo! Nalimutan mo na ba yun? Hindi ko nakalimutan. Pero kung gusto kong pakiramdaman ng pagkilos ng mga trumpo, ito lang ang paraang alam ko. Kailangan kong ibaling doon ang buong konsentrasyon ko. Posible kaya wala talaga siyang intensyong manalo. Ginagawa niya lang lahat ng ito. Binubuhis niya ang buhay niya para makapag-training. Sumusuko ka na ba, bata? Huwag ka mag-alala. Bakit mabilis ang katapusan mo? Ano? Nararamdaman ko. Kung saan sila papunta, nakikita ko. Sa ngayon, ito lang ang magagawa ko. Ang sikaping iwasan ang pagkatake ng kalaban. Sa ganitong paraan, may laban pa ako. Ang radius ng kanang kamay, pati ang ulma, parehong bali. Fractured ang humerus. 3 ribs ang nabali. At 12 iba pang minor fractures. 4 na buwan bago ka gumaling. Isa kang dakilang timang. Sorry. Ano magagawa niyo na ba't tila mong sorry, ah? May naman ba talaga yung matigas mong ulo? Nakita mo na nga yung nangyari dun sa mga dumaan sa net initiation. Napakakulit mo talaga! Kung minalis-malis ka pa dyan ng konti, tsak na natulad ka na sa kanila. Buti ka mo, yan na nga nangyari sa'yo. Ang swerte mo na lang. Ay, kaya nga tayo tinuturuan ni Kuya Salamin para hindi tayo madisgrasya eh. Pero kasi, feeling ko nun magiging okay lang talaga ako. Nakatama lang naman siya ng konti sa akin. Pero malayo sa puso kaya alam ko hindi ako mamamatay. Andiyan na! Kuya Salamin! Ano kasi? Sorry po... Ano magagawa ng sorry kung nalumpok ka o namatay? Naisip mo ba ang posibilidad na yon? Nakita mo na nga yung nangyari doon sa mga dumaan sa Nen initiation. Ang swerte mo lang at hindi ka natulad sa kanila ngayon. Yan din ang kasasabi ko lang sa kanya. Ikaw talaga. Buti na lang at hindi ka malubhang nasaktan. Kuya Wing,
Sorry po talaga. Hindi sapat ang sorry mo. Kilua, alam mo ba kung kailan daw makukumpleto ang recovery niya? Sabi ng doktor, mga 2 buwan pa daw. Okay. Salamat, Kilua. Kung ganun, sa kabuuan ng 2 buwan, hindi ka pwede makipaglaban. Hindi ka rin pwede mag-train o mag-aral ng NEN sa loob ng panahong yon. Yun ang parusa mo. At kapag sinuway mo ako sa pangalawang pagkakataon, hindi na kita tuturuan ng kahit na ano, kahit kailan. Maliwanag ba? Opo, hindi na po mauulit yun. Akin na ang kamay mo. Yan ang nakataling panata. Yan ang magiging natatanaw na tanda ng kasunduan natin. Okay. Kilua, sandali. Oh, Kilua, ano ba talaga ang layunin niyo ni Gon sa pagpunta rito sa Heaven's Arena? layunin namin? Wala lang. Bago namin kayo makilala, ang gusto ko lang talaga kumita ng pera ng mabilisan. Siguro naman nagpapalakas dahil gusto niyang labanan si Hisoka. Yun lang talaga. Yung ibang nakaabot sa level 200, gusto maabot yung pinakatuktok, di ba? Battle Olympia ang tawag doon, tama? Hindi ako interesado doon. Sigon. Hindi ako sigurado. Sabi niya sa akin, okay na siya basta malabanan at nasuntok niya si Hisoka. Nung napanood ko siya kahapon, feeling ko, na-enjoy niya ang thrill ng pakikipaglaban. Hanggang kailan kayang iwasan ni Fighter Go ng mga pang-atake? Halos 5 bugtong ang naglarambulan ngayon sa ring at pakikot-ikot sa kanya. Kalmado pa rin naiiwasan ni Fighter Go ng bawat isa sa mga rumaragasang trumpo. Nagamit na ni Fighter dito lahat ng trumpo niya. Wala na rin sa ibang magawa ko niya ang pagkulaga. Huwag ka dyan pumunta! Wala na akong ibang mapupuntahan! Yung laban niya kahapon na muntik na niyang ikamatay. Sinasabi mo bang na-enjoy niya yon? Oo, nasasabi ko lang yun dahil naramdaman ko na rin yun minsan pag lumalaban ako. Pero hindi naman ako kasing baliw niya, mas maingat ako. Sigon kasi pag may naisip gawin, wala nang nakakatinag sa kanya. Pero huwag kayong mag-alala, hindi niya babaliin ang pangako niya uli, sigurado yun. Maaari kayang sa nagawa ko. Sorry kuya. Alam na naming dalawa ni Gon ang tungkol sa Nen. Kung nagsisisi ka sa pagturo sa amin, okay lang. Magpapaturo na lang kami sa iba o aaralin namin sa sarili namin. Hindi nyo na kami kailangan panagutan. Parehong nakakagamit ng Nen ang kuya ko at si Hisoka noon pa. Kaya siguradong malalaman at malalaman din namin ang tungkol doon. Hindi ako atras. Intensyon kong tapusin ang sinimulan ko. Sa katunayan, marami pa akong bagay na kailangang ituro sa inyo. Naghihintay si Sushi sa bahay ko. Pwede kayo mag-training ng sabay ngayon kung gusto mo. Hindi, tsaka na. Ha? Ayokong iwanan sa training si Gon. Pagkatapos ng parusa niya, sabay na lang kami. Pakisabi na rin kay Gon para sa akin. Pwede niyang i-practice yung isang klaseng Nen, yung nagliliyab. Sabihin mo, araw-araw siya mag-ensayo ng isang 10. Uy, Gon! Oh.
maaari kayang sa ginawa ko, may napakawalan akong isang nakapangingilabot na halimaw. Master? Anong ibig mong sabihin? Bilib ako at nahanap mong agency namin na mag-isa. Sigurado ako matalas ang isipan mo. Pero hindi pa rin kita pwedeng irekomenda sa mahalagang kliyente namin. Pasensya na. Walang problema sa amin yung kakulangan mo ng karanasan. Maraming kliyenteng okay lang sa mga bagito. Kaya lang hindi lang kasi yun ang kulang sa'yo eh. Ano pang kulang sa akin? Sinabi ko naman sa'yo na may hunter license na ako, hindi ba? Oo nga, pero yung hunter exams mo hindi pa to tapos. Nakikita ko sa'yo. Hindi pa tapos? May nakikita ka ba? Huh? Dito mismo sa tabi ko. Wala ka nakikita, tama? Kapag nakakakita ka na, tsaka ka bumalik. Yun ang minimum requirement namin dito. Ano bang sinasabi niya? Anong dapat kong makita na hindi ko makita? Hindi mo nakikita pero nararamdaman mo, tama? Bakit mo ginawa yon? Yun ba? Wala naman, nakikipaglaro lang ako. Hindi nagkataon ng pagkikita natin. Tinadhana. Sabihin na natin ito ang unang aral mo mula sa isang veteranong hunter. Hindi mo napansin nakuha ko to sa'yo? Hindi mo rin napansin nung dumaan ako sa tabi mo. Halos ngayon lang mismo. Akin yan! Ibalik mo ang hunter license ko ngayon din! Kaya ng isang tulad mong walang alam sanin na matalo ko sa laban? Anong nen? Ano, gusto mo subukan? Naiintindihan mo na ba? Sa ngayon, may kulang pa sa'yong mahalagang bagay. Kailangan ko ng kapangyarihan para makalaban ako ng mag-isa! Sumunod ka sa akin. Ituturo ko sa'yo. Dito pa lang mag-uumpisa ang tunay na exam. Nagigising na ang tunay na potensyal ni Gon. At pati si Kurapika nasa bingot ng pagtukla sa isang panibagong kapangyarihan.